Sino nga ba ang nagtatag at may-ari ng Philippine Rabbit Bus Lines Incorporated? Sino ang utak sa likod ng kumpanyang tumatak sa kalsada mula pa noong 1946? Ito ang kwento ng tunay na nagmamay-ari ng Philippine Rabbit. Magandang araw mga kadani. Sa video na ito pag-uusapan natin ang kwento ng Philippine Rabbit Bus Lines Incorporated. Kung paano nga ba sila nagsimula at hinarap ang mga pagsubok sa biyahe nila. Kung bago ka pa lang sa aking channel kadani ay huwag mong kakalimutan mag-subscribe para updated ka sa mga upcoming videos pa na aking gagawin. Noong August 28, 1946, sa gitna ng pagbangon ng bansa matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, dalawang magbayaw na sina Florencio P. Buwan at Ricardo L. Paras ang nagtayo ng isang simpleng bus company na tinawag nilang Philippine Rabbit Bus Company Limited. Sa halagang kaunting kapital, nakabili sila ng dalawang lumang weapon carrier ng US Army mula sa isang junk shop sa Mabalacat, Pampanga. Inayos nila ito, binago, at ginawang pampasaherong sasakyan. Ang kanilang unang biyahe mula Divisoria, Manila patungong San Fernando, Pampanga. Sa loob lamang ng isang taon, naging 10 na ang kanilang nagawang mga dating military trucks. Hindi lang ito simpleng negosyo. Isa itong kwento ng determinasyon ng pangarap na mailapit ang mga tao sa isa't isa sa pamamagitan ng murang pamasahe at maasahang serbisyo. Ngunit alam mo ba? Isa rin sa mga nakakatuwang bahagi ng kasaysayan ng kumpanyang ito ay kung paano nila pinili ang pangalang Philippine Rabbit. Ayon sa mga tala, pinili ni Florencio Buwan at Ricardo Paras ang salitang rabbit hindi dahil sa may kinalaman ito sa hayop na kuneho lamang, kundi dahil sa kahulugan nito sa kanilang imahinasyon. Ang rabbit ay kilala bilang isang mabilis, maliksi, at palaging nasa galaw na hayop, eksaktong imaheng nais nilang ipakita sa kanilang bagong negosyo, isang bus company na masinop, mabilis, at laging handang tumugon sa pangangailangan ng publiko. Idinugtong naman nila ang salitang Philippine bilang simbolo ng kanilang pambansang saklaw at layunin makapaglingkod sa mas malawak na bahagi ng bansa. Kaya't sa pagbuo ng Philippine Rabbit, nabuo ang isang pangalang madaling tandaan, may karakter, at may layuning magdala ng maasahang serbisyo sa bawat Pilipino. Sa isang panahong nagsisimula pa lamang bumangon ng bansa mula sa digmaan, pinili nilang huwag gumamit ng banyagang pangalan na walang kabuluhan, bagkus ay gumawa ng tatak na Pilipino sa diwa at makabago sa layunin. Simula noon, ang Philippine Rabbit ay hindi na lamang pangalan, ito ay naging simbolo ng paglalakbay, bilis, at determinasyong Pilipino. Pagsapit ng taong 1952, hindi na sapat ang dating military trucks. In-upgrade na ng kumpanya ang kanilang fleet gamit ang International Harvester buses na noon ay front-engine at kayang bumiyahe mula Maynila patungong Moncada, Camiling, Victoria, La Paz, Concepcion at Tarlac City. Pagkalipas ng 5 taon, noong August 28, 1957, ang kumpanyang dating Simpleng Limited ay opisyal ng incorporated at nakilala bilang Philippine Rabbit Bus Lines Incorporated. Noong dekada 60, lalo pang lumawak ang operasyon. Isinilang din noong March 25, 1963 ang Buper Motors Corporation, isang bagong kumpanyang binuo ng mga incorporator ng Philippine Rabbit. Ang layunin nito, maging eksklusibong distributor ng Mitsubishi Fuso engines at spare parts sa Pilipinas. Sa Buper din ginawa ang makasaysayang rivet-studded red buses, mga bus na naging tatak ng Philippine Rabbit sa mga lansangan. Noong 1977, pumasok sa bagong yugto ang Philippine Rabbit. Inilunsad nila ang Rabay Tours Division na nakabase sa kanilang Caloocan Terminal sa 2nd Avenue. Ang layunin, magbigay ng serbisyo para sa mga chartered domestic tours. Sa tulong ng tax incentives ng gobyerno para sa tourism-oriented companies, nagsimula silang bumili ng air-conditioned buses, isa ito sa mga unang pagkakataon na magkaroon ng ganitong serbisyo sa hilagang ruta. Pagsapit ng dekada 80, ang mga bagong destinasyon ay kasama na ang mga sikat na lugar tulad ng Baguio, Balanga, Lawag, at Tarlac. Nag-level up na rin ang mga pasahero, hindi na lang basta biyahe, kundi komportableng paglalakbay. Noong January 1992, sinimulan ng kumpanya ang isang 3-year bus modernization program. Target nilang bumili ng 150 na bagong air-conditioned buses. Narito ang breakdown. 1992, 20 Mitsubishi Deluxe 2001 Series. 1993, 30 Nissan Diesel Aero Bus Series. 1994, 50 Nissan Diesel Flexi Series. 1995, 50 Nissan Diesel Euro Bus Series 3015. Sa panahong ito, hindi lang sila leader sa biyahe, sila rin ay leader sa bus fleet innovation sa buong bansa. Bilang bahagi ng kanilang pagpapalawak ng brand visibility, noong 1998, naging sponsor ang Philippine Rabbit sa Metropolitan Basketball Association, isang regional pro basketball league sa tulong ng ABS-CBN. Hindi lamang ito hakbang sa marketing, kundi bahagi rin ng cultural relevance ng kumpanya sa bagong henerasyon. Noong February 2000, muling nirenew ng kumpanya ang kanilang partnership sa ABS-CBN.
Ngunit kahit gaano kaingay ang tagumpay, dumating rin ang katahimikan ng krisis. Noong 2002, naglunsad ng 50-day strike ang mga manggagawa ng Philippine Rabbit. Dahil dito, napilitang isara ng kumpanya ang kanilang mga opisina noong November 2002. Matapos ang halos 2 buwan, noong December 19, 2002, nagkaayos ang dalawang panig. Subalit, hindi dito nagtapos ang sigalot. Noong April 5, 2004, muling nagwelga ang mga empleyado. Inilaban nila ang hindi nabayarang sweldo, benepisyo, 13th month pay, SSS contributions, at retirement benefits. Naglabas si DOL Secretary Patricia Santo Tomas ng Return to Work Order noong April 7, 2004. Nangakong babayaran ng kumpanya ang lahat ng obligasyon, ngunit hindi natupad ng Philippine Rabbit ang pangako. Ito na ang isa sa pinakamabigat na yugto sa kasaysayan ng Philippine Rabbit, ang pagguho ng isang dambuhalang pangalan sa transportasyon. Pero sa kabila ng lahat ng pagsubok na hinarap ng Philippine Rabbit ay hindi sila nawalan ng pag-asa, sila ay bumangon at naging matatag. Sa patuloy na pag-ikot ng mundo, ang bawat biyahe ay may bagong kwento. At ang kwento ng Philippine Rabbit, hindi nagpapanatag, patuloy ang paglipad ng kanilang reliability rolls on slogan. Pero ano nga ba ang itsura ng kanilang biyahe sa kasalukuyan? Sa kasalukuyan, aktibo pa rin ang kanilang serbisyo mula Metro Manila, lalo na sa Avenida Terminal sa Santa Cruz, Manila at Araneta City Busport sa Cubao, pamana sa nagdaang dekada. Bukod pa rito, pinananatili nila ang mga ruta patungong Pampanga, Dao, Angeles, San Fernando, Tarlac City, Alaminos, Pangasinan, Baguio, at iba pa. Hindi na ang makalumang Red Isuzu o Nissan Diesel ang saksi ng pag-usad. Ngayon, may fleet sila ng mga modernong air-conditioned buses mula sa Daewoo, Hyundai, Giger, Sunlong, at Yutong. Ipinapaalala ng kanilang opisyal na website na maaari na mag-book online ng ticket, mag-check ng schedule, at pangunahan ng mga queries sa kanilang bus scheduling platform. Patunay ito na nasa digital na daan na rin ang kanilang serbisyo, hindi lang pisikal na biyahe, pati na rin ang convenience sa pasahero. Kahit ilang dekada at unos na ang dumaan, buhay pa rin ang Philippine Rabbit. Mula sa vintage na red buses, tumungo na sa moderno at ligtas na fleet na hindi lang umaabot sa Baguio at Pampanga, pati Alaminos at Cubao. Ang serbisyo ay hindi lang pisikal, nasa online booking, schedule updates, at digital customer support na ngayon ay paabot sila ng convenience sa pasahero. At habang binabalikan ng kanilang misyon, ang Our Reliability Rolls On ay hindi lang slogan, isang pangako na patuloy nilang isinusulong. Hindi ito basta salita lamang. Ito ay isang pangakong inukit sa karanasan ng milyon-milyong pasahero sa loob ng halos 80 taon ng serbisyo. Ang salitang reliability ay hindi lamang tumutukoy sa sasakyang tumatakbo, kundi sa tiwala ng bawat mamamayan, sa disiplinang taglay ng bawat driver, at sa dedikasyon na hatid ng bawat biyahe. At ang salitang rolls on, ito ang paalala na kahit gaano pa kalayo ang pupuntahan, tuloy-tuloy lang, walang atrasan. Mula sa mga lumang red buses patungo sa mga modernong air-conditioned units ngayon, ang Philippine Rabbit ay nananatiling matatag, umiikot, umaabante. Our reliability rolls on. Isang simpleng slogan, ngunit punong-puno ng pananagutan, kasaysayan, at tiwala ng bayan.